Praise the Lord. We are live today, September 16, 2024. Glory to God po. Ayan, before anything else, before I will, I will start. Yan po, nung last Friday, last Friday, nag-automatic, auto-disconnect na po. Ayan. So, pasensya na. Anything goes po sa live. Yan, let us pray. Father God in heaven, thank you so much for this day that you have given us the chance to again meditate your word. We worship you, we glorify your name, we lift everything to you. Father God, thank you for everything, for the whole week, or for the Saturday, Sunday, the days that you have enough blessings for all of us. Thank you for all the strength that you have given us. Thank you for the protection, for the safety. Thank you for the people around us that you have used as instrument, Lord, for our trials, for everything that we have. Thank you so much for your word. Father God, we pray that today you will open the minds and hearts of the people who will hear your word, of this short meditation of your word. Father God, we ask that your Holy Spirit will guide us. We ask that your Holy Spirit will open the minds of the people. For those people that until now, they are confused with the very power of your word. Father God, thank you for everything. We entrust everything in Jesus' mighty name. Amen. Glory to God. And ayan po, isa lang my birthday. So, happy birthday to Wilson Rita. So, God bless you and may God bless your family also. Yan po, pinauwi na naman yung anak ko, walang pasok. Ayan, dahil signal number 1 yata dito. And again, thank you po. Thank you for all the people sharing my reels. Wala ko, lang yung mga, bigay lang ni Meta po. But still, thank you so much to everyone po na medyo matagal-tagal ako hindi nakakapag-share. Yan po. So, sobrang thank you from the bottom of my heart. God bless all of you. God bless all of us. And I want to say congratulations to Kalasyaw Local. Although, so many local PMCC Port Watch po churches who celebrated their anniversary last Sunday or maybe previously, but because I am part of Kalasyaw Local po, so I want to congratulate Pastor Waldy, Pastor Lynn, the rest of Palasugon family, and Pastor Mirna as our guest speaker po. It was indeed, and congratulations to the brethren po, yan, ng Kalasyaw Local. Sobrang, para sa akin po, that was the 70th year church anniversary because this is my first year to them. So, indeed, the celebration was successful, and we have like 4 baptism yata po. Yan, 4 na bautismo. To God be all the glory. So, nagdiriwang po ang langit. Yan po ang Panginoon, ang mga anghel sa langit po. Dahil sa mga kaluluwang tumanggap sa Panginoon, nagsisi. Yan po. 'Di ba? So, congratulations again. Yan. We really don't know if there is another year, but only God knows, no po. Pero yung nga, nakita ko yung talaga, yung pagod na mga kapatid ko. Kasi lang ako, taga-Batay lang po ako. Yan, kasi nga nasa baba ko, di ba? So, nakaupo lang ako doon. Wala naman akong magagawa ko. Sige, pasok kayo para akong greeters. Yan po. So, yan, glory to God. Congratulations again, Kalasyaw Local, and to all the PMCC Port Watch local churches who celebrated their anniversary yesterday and the previous and the coming days pa. Yan po. But, ito yun, hanggang September lang naman yan na magse-celebrate na anniversary po ang mga churches. Or baka may iba, hindi ko alam. Okay po, pero may congratulations talaga. And of course, my son, Carlos Jeron, is part of it.
So, hindi ko man siya nakita. Hindi ko pa napapanood yung mga kung meron na silang na-share na video po. Hindi ko man nakita, pero yung kasi nasa baba ako, so online, narinig ko, nakita ko yung ibang part. Siyempre, hindi buong makikita mo, di ba? Pero siyempre, naririnig ko po. And I was amazed and I am so very happy po yesterday. Yan, to God be all the glory. And ngayon po, ang title ng aking ability po ay Embrace the Truth. Embrace the Truth. So, what are the truths? This may not parang complete, but from my faith, no po, yan, according to my faith, diba, yung pagkakagawa ko. Yan po. So, embrace the truth. Yakapin daw natin ang katotohanan. So, I have here some truths that we have to accept. Otherwise, hindi tayo lalaya. Kailangan yakapin po natin ang mga katotohanan, di ba po? So, in John 8:31-32, English Standard Version. So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." So, hindi ko na ano yan, ha? Sabi niya, di ba? Sa mga Hudyo po, yan. Kasi syempre, sa Hudyo nga galing ang Panginoon, di ba? So, ito yung mga, ano niya, mga disipulo niya, disciple, mga alagad po. So, who had believed in him. If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Yan po. So, sabi, di ba? Kung ano ka, malaman mo yung katotohanan, hindi ko na ni-explain yan. So, very ano na, di ba po? So, in John 14:6-7, yung International Version, Jesus answered, "I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you really know me, you will know my Father as well. From now on, you do know Him and have seen Him." O, diba? Pag kilala mo na si Jesus, gano'n na din ang Panginoon. Kilala mo na rin siya. Ayan, na own version ko na lang. Diba po? So, and this is, of course, salvation, diba? Salvation is only through Jesus. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Wala kang ibang dadaanan mo lang si Jesus. 'Di ba? So siya lang. Wala nang iba makakapagsalba sa atin kundi si Jesus lamang po. Walang iba-ibang daan, ha. Si Jesus lang talaga. Hindi ka pwedeng dumaan dito. Kung kanino mang Poncio Pilato 'yan, dadaan ka rito, hindi. Diretso tayo kay Jesus na po. So si Jesus lang ang ating para tayo ay makarating sa Ama. Ang ating daan. In Romans 6:23 New International Version, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord." So sabi nga niya, 'di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nagkaroon ng kamatayan nga eh. Kasi may kasalanan, 'di ba po? So that's why death came in because of the sin. But there is the free gift of God, which is eternal life in Christ Jesus our Lord. So, if you accept Jesus, there is no death anymore. Sins are forgiven and you will experience the resurrection. For those people who died in Christ or with Christ, no po. So, there will be no more death. Instead, there will be, you will be resurrected. Glory to God. And that will be in the rapture po. So, unang bubuhayin ng mga namatay kay Kristo. Namatay kay Kristo. In John 11:25-26, ito rin isa sa katotohanan. New International Version, Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die." Do you believe this? Naniniwala po ba kayo na hindi na kayo mamamatay, di ba? Pagka kayo naniwala sa Panginoon, 'di ba? Na ayun nga, in me will never die.
Kasi nga may resurrection po. Ayan talaga Tagalog, English na tayo, di ba? I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Okay, so iyan pa ang isang katotohanan na, di ba? So you will be resurrected if you accept Jesus Christ. Yan po. Hindi pwedeng, kailangan habang buhay ka. Buhay ka, tatanggap ka. Hindi pwedeng tumanggap ang patay. Buhay, tatanggap ka sa Panginoon. Kaya tayo nag-share po, 'di ba? Paulit-ulit na kailangan parang exam. Hindi pwedeng ka muna. Kailangan mag-review ka muna bago ka mag-exam. Hindi yung mag-exam ka saka ka magre-review kasi dadayain natin ng test paper, 'di ba? Kasi nag-exam ka na saka ka nag-review di pinabago mo yung answer. 'Di ba? Kaya kailangan buhay. So, yun po. At 'di ba kaya yung 'di ba yung parable ni Lazaro at saka yung mayaman, the parable of the rich man and Lazarus, because Luke 12 or 16 verses 12 to 30, basahin nyo na lang, paulit-ulit na natin discuss yan, na yung pareho sila namatay, 'di ba? Kasi si Lazaro best friend ng Panginoon Siyempre talaga nakatanggap na siya, 'di ba? So kaya kailangan tumanggap ka habang buhay. Buhay, ha? Yan po. So nililinaw na natin para sobrang na yan. Sana hindi na kayo maguluhan diyan, 'di ba? So kailangan tatanggap ka ng buhay ka pa. Siyempre, kailangan marinig mo, babautismoan ka di kailangan, paano ka ilulubog kung patay ka na, 'di ba? So, yun siya. John 3:3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So, whether you like it or not, you need the water baptism to remove our sins, and then the Holy Spirit will come. Gradually, you hear the word of God until the Holy Spirit." Yan nga, lumalakas na yung Holy Spirit sa'yo, di ba? Pati yung Antikristo, kayang-kaya mo ng away. Di ba po? So, purihin po ang Panginoon. Sobrang na yan, these are the truths. Di ba? Kung may nakalimutan ako, pasensya na kayo. But these are the truths of the Word of God. Kailangan tanggapin mo yung katotohanan. Anong sabi sa taas? The truth will set us free. Ang katotohanan magpapalaya talaga sa atin. Hindi ka makakalaya pag hindi mo na yung katotohanan 'Di ba? Lagi tayong sa ano ba tawag dito, para tayong nabihag or nabilanggo. Nabilanggo sa kunyari, may namatay na. Hindi mo pa matanggap, patay na. Hindi naman pwedeng buhayin. O ang katotohanan na patay na, kailangan mo tanggapin at makakalaya ka. 'Di ba? Baka mabaliw ka pa pagka inisip mo yung buhay si ganyan. Hindi. Yung katotohanan magpapalaya po sa atin. Ano pa yung truths? What are other truths? Ecclesiastes 12:13 to 14, the message. But regarding anything beyond this, dear friend, go easy. There's no end to the publishing of books, and constant study wears you out. So you're no good for anything else. The last and final word is this: fear God. Do what He tells you. That is the truth. And that's it. Eventually, God will bring everything that we do out into the open and judge it according to its hidden intent, whether it's good or evil. 'Di ba? So, kahit all the commandments we need to do, even the tithing, everything, all. And, yung nga, 'di ba, sabi diyan, everything that we do out into the open and judge it. Everything we do out into the open and judge it according to its hidden intent, whether it's good or evil. So, kung ano may intention mo. Nyari ako, nagsishare ako ng word of God. Intention ko, syempre, kumita. At makakilala ang mga tao sa Panginoong Jesus, tumanggap ang mga tao sa Panginoong Jesus.
malaman nilang katotohanan, sila'y palayain ng katotohanan, at makatanggap sila ng kaligtasan. 'Di ba? Yun ang intention ko. So, kung masama yung intention ko, bahala na yung Panginoon. 'Di ba po? Pero syempre, intention ko nga, kumita. Sayang naman. Nagpapakita si Meta, 'di ba? So, yun din isa sa intention ko. 'Di ba sabi niya, whether it's good or evil. So, bahala na yung Panginoon kung evil ba yung intention ko or good. 'Di ba? Glory to God po. Sabi the fear God, do what He tells you. Yan po. In Matthew 5:17 to 19, yung International Version. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I tell you, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke or a pen, of a pen, will by any means disappear from the law, until everything is accomplished. Therefore, anyone who sets aside one of the least of these commands and teaches others accordingly will be called least in the kingdom of heaven. But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. Yan po, diba? But whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. So, ayan pa yung isang truth, ha? John 4:23 to 4:23 lang. NIV version, yung International Version. Yet a time is coming and has now come when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. So another truth, we should worship the Lord in spirit and in truth. Kasi yun daw hinahanap ng Ama, 'di ba? So, ayan, kahit sarili ko ng Tagalog, di ko kinukuha. Yan po, very very madali. Very madali po, 'di ba? Very easy ang mga katotohanan ng Panginoon. In Luke 18:8, easy to read version. I tell you, God will help His people quickly. But when the Son of Man comes again, will He find people on earth who believe in Him? So, anong hanapin ng Panginoon? Faith, pananampalataya. God will look for our faith. Those who believe in Jesus Christ as their Lord and Savior. Walang hanapin sa'yo. Walang hindi hanapin, kaya mana mo, kaya wag ka na mag-ipon na itulong natin yan, ibigay mo yung tithes mo, yung offering mo, itulong sa church para maraming kaluluwa maligtas. Hindi kailangan ng Panginoon yung, di ba? Lumabas kang hubad, babalik ka rin hubad. Kaya wala kang dadaling kotse, Lamborghini, kung ano pa man yung sasakyan mo, wala. Wala kang dadaling mansion kasi maraming mansion po sa kaharian ng langit. Di ba? Maraming hinandang mansion ang Ama. So, purihin po ang Panginoon. Glory to God. God will find only our faith. Di ba? Will seek our faith. In Matthew 10:22, New Living Translation, and all nations will hate you because you are my followers. But everyone who endures to the end will be saved. Di ba? May maraming galit sa akin eh. De, glory to God po. Iniipon na tayo ng Panginoon, di ba? Yung mga hindi naniniwala or ano. Syempre, pag pinalo ka ng Panginoon, baka sakali maniwala ka, di ba? Kaya marami daw talagang, will hate you because you are my followers. Pag follower ka ni Kristo, marami magagalit sa'yo, di ba? Pero sabi niya, but everyone who endures to the end will be saved. Kaya meron talaga sakripisyo. Yan, na maraming, so many people will judge you. Why you need to serve the Lord, di ba? In a excellent manner. Kasi nga, Diyos nga, paulit-ulit. Because He is God. He is far beyond our statue or our
our situation, Diyos siya, tayo po ay tao, tayo ay alipin. 'Di ba? Kaya wag na tayong magtanong kung bakit excellent manner, bakit kailangan paglingkuran ng Panginoon, akit na naman tayo sa taas, Ecclesiastes, matakot ka. Gawin mo kung ano yung utos ng Diyos. 'Di ba? So, eto na, last na po. Matthew 24:9, Contemporary English Version. You will be arrested, punished, and even killed. Because of me, you will be hated by people of all nations. Glory to God. Kaya maraming, 'di ba, pag sila'y nagko-convert, yung nga, parang ano kasi, pag nag-convert ka, Christianity, papatayin ka. Yan. Kasi yun ang ano nila, sa yung law nila, na ayaw nila kay Kristo, ayaw nila sa Kristiyano, 'di ba po? Yan. Kaya sabi diyan, 'di ba? You will be arrested, punished, and even killed. But do not worry, because they will be those people who died with Christ. 'Di ba sabi ko, I share to you in Afghanistan yata, in I don't know, Iran, 'di ba? So many people that converted to Christianity, they are punished, they are put to death. They even killed, yun nga, put to death, killed, 'di ba? Iniikot ko lang. Pinatay sila kasi nagpa-convert sila. Yan po. Dahil nalaman nila ang totoo na si Jesus ang ating pag-asa, si Jesus ang ating salvation, si Jesus ang daan, ang katotohanan, 'di ba, ang buhay. Nalaman nila, kaya 'di ba? Kaya nga kasi different nations, they have different God. But because we should have only one God, yan, kaya some people are being persecuted once they knew the real God, the truth that will set them free. Kaya, talaga. And I have watched one video. There are, I think, 8 countries, 8 or 10 countries that Bible is prohibited. Bible is not allowed in their countries. I will not mention those, pero isa lang, North Korea. Yan po. And alam na natin sa ibang bansa, 'di ba? Bible is prohibited in their country because of their reasons. Alam na natin yun, for those believers, why the Bible is not allowed to their country, 'di ba? Yan, because they believe is wrong. And, yun nga yung nasabi ko na there are also some, kunyari, Chinese converted to Christianity. They are hiding their worship to the, to the people in China, because they will be killed. Yan po, kaya nga sabi, you will be arrested, punished, and even killed. Kasi nalaman na nila katotohanan yan, na si Kristo lang. Si Kristo lang, di ba po? So, yan ang ating pag-asa, ang Panginoon. So, and eto lang, last na lang po. Sana naman may naintindihan na kayo, tinagalog ko na po yun, di ba? So, lahat tayo, kaya nga walang reliyon, pananampalataya, na malaman mo yung katotohanan, yung pananampalataya mo si Kristo ang magsasalba sa atin. Si Kristo ang only Jesus Christ is our Lord and Savior, 'di ba? Ayan, Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, through Him. At eto lang, yung, 'di ba? Ito po sample. My daughter, she has spectrum disorder. So, she has the spectrum disorder because of the reason of God to reveal the character of the people. Okay? To reveal the truth. Yan. So, hindi ko na pa ulit-ulitin, di ba? So, kaya siya ginawa ng Panginoon na magkaroon ng spectrum disorder so that the secret will come to open. And, for example, Candy Pangilinan, her child
has spectrum disorder. Di ba po, special child din. Yan. And I salute Candy because, yun nga talagang it's very hard to, especially kasi sa case ko, medyo, yung anak ko medyo, hindi ba ganun ka-wild, ganyan po. So, tawag dito, and that is the favor also of serving the Lord, di ba? Hindi ako masyadong, pinalo-palo man ako sa ulo, pero okay lang yun. Talagang naman, sadyang mangyayari. Yan po. Ay, naalala ko nga pala, nung ako'y pinapalo niya sa ulo, di ba sabi ko yung yung sa internet namin, na meron nag-connect ang pangalan ng ng cellphone niya. Hindi ka belong here. Yun ang pangalan ng cellphone niya. And that time, when my daughter is, pinapalo ako, when she did that to me, yan, she took the walis. She took the walis, the broom, yan, and then, pinalo ako. She also, she also saying those words, di ka belong here, di ka belong here. Yeah, inulit-ulit niya yung salita na yun. But actually, that is not my daughter po, yung po sa cellphone. Hindi niya cellphone yun, kasi alam ko yung niya. Alam ko yung MAC address niya. Yan. So, 'di ba? Yun na kaya siya naging ganoon para ma-reveal yung katotohanan, para ma-reveal yung karakter ng mga tao. At kay Candy naman, Candy Pangilinan, why she has this, she has the child, si Tintin. For her, so that God will see how she will accept the truth of her child. Yan po, para makita ng Panginoon na kahit ganun yung anak niya, paano niya itatrato, sisihin niya ba yung Panginoon, or di ba? Parang si I think Karen Davila. Di ba, may anak din siya na pero, wala naman yata pagsisisi or something, di ko na alam po, yan. Pero, ang yun ang sa akin ng Panginoon, dito sa mga sinabi ko, na, kaya binigay sa kanila yon, meron ka special child, para makita ng Diyos kung anong magiging reaction mo. Yan, sisihin mo ba Diyos kasi meron kang special child? 'Di ba? Ibabato mo lahat sa Panginoon. Parang kay Job, 'di ba? Anong sabi ng nung asawa niya? Ano pa ba yung yung Diyos mo? Lahat na nangyari sa iyo, ganyan. Sasambawin mo pa rin siya. Ano sabi ni Job? Sa nga lang ba? Sa mga mabuting bagay lang ba natin pasasalamatan na yung Panginoon, yung di ba? Parang i-worship, pero yung pangit pa, hindi mo tatatanggapin. Di ba? So, yun po, na kung ano man yung dumating, whatever trials we have in our life, we should not blame God first and foremost because we have the free will. We have the free will to choose. Di ba? Kunyari, eto lang, kaligtasan. Especially this time we are in the end times, you have the free will to choose. If you will receive salvation, you will receive baptism, if you will receive Jesus Christ, if you will be converted, if you are in the, di ba, other religion, di ba po, malaman mo ka ng katotohanan, di ba? So, yung mga ganon, may free will tayo. Pero yung free will na yan, nagdadala sa atin, pag ikaw nagkamali, wala ka sisihin. Ikaw pumili ng daan na gusto mo. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes. Umibig ka nga ng daan Umibig ka ng daan. 'Di ba? So, ikaw namili ng daan mo. Kaya nga yung nga, una, 'di ba yung sabi ko, again, Lazarus, kailangan buhay kang tatanggap. Kailangan review muna bago exam. Hindi pwede mauna yung exam bago ka magre-review. So, buhay. Buhay kang tatanggap. Makapag namatay ka kay Kristo, kunyari, sobrang merong kilala ngayon, sikat, may sakit. Pag siya tumanggap sa Panginoon, may nangyari sa kanya, di ba? Inabukasan, may nangyari sa kanya, di, masasama siya sa resurrection. Di ba? Kung niya talaga, tatanggapin niya ng buong Panginoon, o may nangyari sa'yo, kaya na-aksidente, anong sa'yo, ligtas ka pa rin. Kasi tinanggap mo, nagpakumbaba ka, di ba? Yun po, so glory to God, yan po ang aking
Ang title again, Embrace the Truth. So, those are the truths. Siyempre, marami pang, pero those are the important truths of the Lord po. Ayan. So, purihin po, Panginoon, tayo po manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Salamat, O Diyos, sa isang araw na to na pinalakas mo ang iyong abang lingkod. Salamat sa karunungan binigay mo sa iyong abang lingkod, O Diyos, sapagkat kung sa aking sarili, hindi ko po magagawa at may share ang mga bagay na to, Panginoon. Salamat sa iyong Santong Espiritu. Hallelujah. Salamat, Ama, sa iyong mga katotohanan na siya nagpapalaya sa bawat isa sa amin. Salamat po sa aming mga manonood. Ang aming dalangin, O Diyos, ay patuloy na, Panginoon, tumanggap na sila ng kaligtasan. Sapagkat sa marami nangyayari, Panginoon, tunay na walang pangako ang bukas. Sapagkat ikaw lamang po ang may hawak ng bukas, ikaw po ang may hawak ng lahat ng bagay. Sapagkat ikaw naman po ang may gawa ng lahat ng ito. Kung ano yung meron kami, galing sa iyo, Panginoon, aming lakas, kayamanan, aming talino, ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Lahat po ang mga resources, mga instrument na ginagamit mo, Panginoon, ito po ay lahat po ay galing sa iyo na dapat po namin ipagpasalamat. Hallelujah! Dalangin namin, O Diyos, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Tunay na mahirap mabuhay sa lugar na ito, O Diyos. Maraming pagsubok, maraming masasama. Marami, O Diyos, na ikapanghihina namin, Panginoon. Ngunit, sabi mo nga, kami, O Diyos, magtiwala lamang sa iyo. Panginoon, ikaw ay aming tanggapin sa mga kaibigan namin di pa nakakatanggap. Ikaw po ang aming magiging kasapatan. Hallelujah, sapagkat ikaw ang magbibigay ng lahat ng aming mga pangangailangan, kalakasan, pinansyal, dakilang Diyos, mga trabaho, kung ano man po ang aming mga pagpapalang mula sa iyo, O Diyos, kagalingan, dakilang Diyos, lahat po ay nanggagaling at nagmumula sa iyo. Panginoon, patuloy namin dalangin ang pagkakaisa, O Diyos, ng mga tao. Nawa magkaroon sila ng malaking takot sa iyo. Takot, O Diyos, sa iyong mga katotohanan, sa iyong mga salita. Kung sila hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan, Panginoon, patuloy mong buksan ang kanilang mga isip, hipuin mo ang kanilang mga puso, bago pa mahuli ang lahat, Panginoon, sapagkat kahabag-habag sila. Dakilang Diyos, kung sila'y maiwan sa muling pagbabalik ng iyong anak. Sabi mo nga, Mateo 7:21, hindi ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na gumagawa ng aking kalooban ng aking Ama sa langit. Salamat po, O Diyos, sapagkat tinuruan mo kaming gumawa na iyong kalooban. Tinuruan mo kami, O Diyos, na makasunod sa iyong mga salita, O Diyos, sa iyong mga utos, dakilang Diyos, nang walang pagbulong-bulong. Hallelujah! Patuloy mo ingatan ang bawat isa, O Diyos, maging iyong abang lingkod, Panginoon, na ako'y magamit mo pa sa pagdadala ng iyong mga salita. Pagalingin mo ang mga may sakit, ang kapatid na Elizabeth Toledo Buwan. O Diyos, patuloy ka maglaan ng kanyang mga pangangailangan. Dagdagan mo ang kanyang pananampalataya, dakilang Diyos, na siya'y patuloy na magtiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong magagawa, O Diyos. Hallelujah. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God po, and see you all tomorrow. God bless us all.